Jesus preached the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. Redeem us, Lord, because of your mercy. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, the gift of belongingness, and the gift of today. Every gising is a blessing. Every day is a blessing. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, sa pagpapaalala mo ng pagpapagaling sa mga ketongin, yung leper. Yun bang nung unang panahon ay pinandidirihan, yung outcast, yung regarded as unclean, kaya people have been avoiding them, parang naaagnas yung mga body parts, yung basta yun, syempre, alam na natin yun. And pinagaling mo, you touched the leper at binigyan mo binalik mo ng sa magandang kondisyon. Ano ang paalala nun? When I reflected on it, tayo bilang makasalanan, lumapit tayo sa Panginoon at babaguhin niya ang buhay natin. Ibig sabihin, kung tayo ay pinapangit ng ating mga kasalanan, kapag mingi tayo ng tawad sa Panginoon, babalik yung ganda, yung dating ganda natin. Bakit? Kasi yung Diyos maawain, siya'y mapagpatawad at mapagmahal. Ano pa? Point of reflection. Na tayo, sana tayo ang maging instrumento ng pagpapagaling ng iba. And how is that? Paramdam natin kung gaano silang kamahal ng Panginoon. Madali lang sabihin yan, Tita Malu, madali lang, pero hindi naman madaling gawin. Yes, wala naman talagang madaling gawin, lalo na kung sa mga taong nakasara ang mata. Or ibig sabihin ay ayaw nilang tumanggap. Pero yun ang panawagan sa atin, yun ang hamon sa atin, na tayo ay magpatuloy sa misyon ng Kristo dito sa mundo, to tell people how much God loves them, so that we will draw people closer to Him. Iyan talaga ang mensahe. Na tayo din, kahit na makasalanan tayo, pag bumalik tayo, humingi tayo ng awa sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Remember, maiksi lamang ang buhay. Ramdam na ramdam ko yan dahil kagabi nga, iniwan na tayo ng ating mahal na boss, si Ma'am Noemi. She's just 56 and ako yun, talagang nalulungkot kasi it was a sudden death. Although siya, alam niya na, sabi nga ni Felix, ready na siya. Pero kami hindi eh. Nabigla kami lahat. Pero syempre, yung iyan ang sinabi ng Diyos na hanggang dyan ka na lang. And wherever you are, Ma'am Noemi, may you rest in peace. Lord God, eternal rest grant unto our dear Noemi Dasalia, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Lord Jesus, I have pains in my body. Please heal me, dear God. And please, humihingi po kami ng magandang results ng aming mga tests. Kami ni June na nagsimulang magpa-test kahapon and ipagpapatuloy namin bukas ang iba pang series of tests. Nawa maging maayos naman po ang lahat. Panginoon, we invite you to be with us always and in all ways, and please allow your presence in our life to manifest. Naway maging instrumento kami para mapalapit ang mga tao sa iyo, Panginoon. Please stay with us because without you, we are nothing. We can do nothing.
Salamat po sa opportunity na pagsiserve kahapon. Kahit na meron akong dinaramdam, we were able to go to MBS prayer group. Thank you so much, dear God. We felt the love. Dahil kahit na mahirap, basta't gusto, may paraan. At nandyan kayong palagi. Maraming maraming salamat po, Panginoon. We pray. Also to our Mama Mary, we lift up everything to you. Please pray for us. Amen. Blessed Thursday once again. God bless us all.